Good morning na naman po sa ating lahat mga kapatid. Isang mapagpalang araw na naman ng Lunes sa ating lahat, no? So tayo po ay nagpapasalamat sa mga biyayang ating natanggap mula sa ating Panginoong Diyos at higit sa lahat sa buhay, no, na ito na binigyan niya tayo ng panibagong araw na kung saan tayo ay mabibigyan na naman ng panibagong pag-asa at mga biyaya sa araw na ito. So sa umagang ito mga kapatid, inaanyayahan ko po ang lahat, no, na patuloy na sumubaybay at ating suportahan ang ating programa na Morning Devotional dahil ang layunin po natin, anuman ang iyong relihiyon or anuman ang iyong inaanibang relihiyon, kayo po ay welcome dito kasi wala po tayong mga bagay, no, na kung saan hindi matatanggap, no, sa ating programa. Ibig sabihin, basta ito po ay related, no, sa pagsamba natin sa Panginoong Diyos, no, wala naman pong masama, di ba? Ang layunin ng ating programa ay para mabigyan tayo ng inspirasyon sa araw na ito bago po tayo magsimula, nang sa ganun tayo po ay magabayan ng Banal na Espiritu Santo sa lahat ng ating gagawin. So paki-share po ng ating video nang sa ganon atin pong mapalaganap ang mensahe ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga tauhan dito sa mundong ibabaw. So kami po dito sa Voice of Remnant Ministry, kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating morning devotional. So habang po tayo ay magpapatuloy sa atong programa, tayo po muna ay huminto sa maikling panalangin. Inaanyahan ko po ang lahat, no, sa maikling panalangin ito. Let us pray. Our great God, kind, loving, Heavenly Father, today I would like to thank you for your protection throughout our night's slumber. And today, dear Lord, as we have another devotional reading, I pray that you will bless the one who will listen and the one who will receive your blessing through this morning devotional. May it be that you will guide us today as we start our day and bless the loved ones, our families represented by each one of us. Thank you so much for hearing our prayers. Forgive us some of our sins. In Jesus Christ name we pray. Amen. So ang ating devotional reading sa umagang ito mga kapatid ay very interesting. So yung pamagat nito ay preparing for trying times. No, yung paghahanda sa mga oras ng pagsubok. No? Sinasabi dito sa Ephesians chapter 4 verses 14 and 15 that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, but speaking the truth in love, may grow up in all things unto him who is the head, Christ. The Lord calls upon all his people to improve the ability he has given them. The mental power should be developed to the utmost, and they should be strengthened and ennobled by dwelling upon spiritual truths. If the mind is allowed to run almost entirely upon trifling things and the common business of everyday life, it will, in accordance with one of its unvarying laws, become weak and frivolous and deficient in spiritual power. Times that will try out our soul are just before us, and those who are weak in faith will not stand the test of those days of peril. The great truths of Revelation are to be carefully studied, for we shall all want an intelligent knowledge of the Word of God. By Bible study and daily communion with Jesus, we shall gain clear, well-defined views of individual responsibility and strength to stand in the day of trial and temptation. He whose life is united to Christ by hidden links will be kept by the power of God through faith unto salvation.
More thought should be given to the things of God and less to the temporal matters. The world-loving professors, if they will exercise their minds in that direction, may become as familiar with the Word of God as they now are with worldly business. Search the Scriptures, said Christ. For in them ye think that ye have eternal life, and they are they which testify of me. The Christian is required to be diligent in searching the Scriptures, to read over and over again the truths of God's Word. Willful ignorance on this subject endangers the Christian life and character. It blinds the understanding and corrupts the noblest powers. It is that brings confusion into our lives. Our people need to understand the oracles of God. They need to have a systematic knowledge of the principles of revealed truth, which will fit them for what is coming upon the earth and prevent them from being carried about by every wind of doctrines. Testimonies for the Church, Volume 5, pages 272 and 273. So, my dear brothers and sisters, our devotional reading today is very clear na sinasabi dito na sa trying times na darating sa ating buhay, dapat po tayo ay laging handa. So, paano po tayo magiging handa? It is through what? Of course, yung preparation na kung saan tayo po ay binibigyan ng lakas ng ating Panginoong Diyos na sa bawat pagsubok na darating sa atin, tayo po ay dapat nakadepende o tayo po ay umaasa na tayo tutulungan ng ating Panginoong Diyos. Dahil kung sa mga pagsubok na yan, hindi po natin bibigyan ng pagkakataon na tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos, malaking problema po yan mga kapatid. Kasi darating yung panahon na baka ma-blame natin yung ating Diyos na hindi tayo tinulungan. So Scripture, sinasabi niya na yung Scripture or yung ating Holy Bible, nagbibigay sa atin yan siya ng mga direction, instructions, at higit sa lahat, nandyan yung ating parang manual ng ating buhay na kung saan tayo po ay matutulungan ng ating Panginoong Diyos sa pagbasa natin sa mga Bible verses. So ikaw kapatid, ilang Bible verse na ba ang iyong na-memorize? Na sa bawat pagsubok na darating sa ating buhay, yung mga verses na yan ang siyang tutulong at magbibigay sa ating ng lakas na kung saan tayo po ay uhugot ngayon ng ating lakas ng loob mula sa mga talatang ating na-memorize. Kasi alam nyo, hindi tayo matutulungan ng Panginoong Diyos natin kung tayo mismo sa ating sarili, hindi tayo lalapit sa Panginoong Diyos at lalong-lalo na hindi tayo bumabasa ng kanyang mga direksyon, ng kanyang mga patnubay mula sa banal na kasulatan. Ano man ang ating mga relihiyon, ano man yung ating mga pagkakaiba sa buhay, ano man yung ating mga kultura, yung ating pinaguhugutan ng lakas, mga kapatid, ang ating pag-asa, walang iba kundi nasa kay Panginoong Hesukristo lamang na siyang nagbigay sa atin ng guidance at nagbigay sa atin ng tulong na iniabot ang kanyang kamay nang sa ganun tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yung ating devotional reading sa umbagang ito mga kapatid ay napakaklaro. At dito natin makita kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos na sa panahon ng mga pagsubok, nandyan po siya handang tumulong, umalalay sa atin, umakay sa atin. So nawa po tayo ay nabiyayaan ng ating morning devotional at nawa yung patnubay ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo ay ating madama sa araw na ito. God bless po sa atin mga kapatid.